mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Meron kasi akong ex na lang po ngayon. Okay. Tapos, hindi ko alam na one year na kami, tapos 4 months. Last month ko lang nalaman na sila pa pala nung asawa niya. Ay, ang sakit naman yan masyado! Opo, hindi ko alam. Grabe yung effort niya. Lahat po. Parang ginawa niyang fairy tale yung isang taon namin. As in. Okay, so ibig mo sabihin, medyo mas mature to sa'yo, no? Kasi may asawa na eh. Yes po. Tapos, alam mo May na asawa siya. Tapos, alam mo na meron siyang asawa. Pero ang alam mo, hiwalay na sila. hiwalay na po sila. Kasi hindi niya talaga malalaman na grabe yung time management niya. Grabe, ang galing Sa ng akin. time management. Grabe po. Super galing Ay, ng nako. time management niya. Yung cheater na ang galing ng time management. Ay, nako. Opo. So, eto, Kasi i-share mo nga kami, parang- paano siya nagmamanage ng time? Give us an example. Kasi hindi ko maintindihan yung mga cheater na yan kung gaano sila kagagaling. For example, paano niya minamanage yung oras niya? I mean po, pag kukunin ako sa trabaho, lahatid, as in may time po talaga lahat. Yung hindi niyo po malalaman na meron talaga siyang asawa. Oh, so ibig sabihin, parang nabibigyan ka niya lagi ng oras, kaya hindi ka nagtataka na baka may iba siya. Opo. Tapos Okay. in-explain naman niya sa akin na nawala na sila, para na lang sa bata, ganyan po. So, paano mo nalaman at paano ka nakakasigurado na sila pa talaga? Yung girl instinct po natin na para po meron siyang tinatago na hindi ko alam. Yes, I recognize Para po and I may- acknowledge the girl's instinct. Pero, bigyan mo ako ng pruweba. Ano bang nakita mo? Anong pruweba mo na talagang sila pa? Kasi baka naman judgmental lang tayo dito, di ba? Hindi po ako nakapagpigil. May-message ko si ate girl. Minessage mo si ate girl, tinanong mo kung sila pa, ganon. Yes. O, opo. tapos ang sabi ni ate Opo. girl, Pwede po bang hindi ko na lang i-dictate lahat? oo nga, pero ibig sabihin ba, Opo, naman. dininay niya ba? O sinabi niyang sila pa? Opo. Teka lang, ang tanong ko sa'yo is, Dininay niya. after 1 year, bakit ngayon mo lang tinanong yung asawa niya kung sila pa o hindi? Ang ganun po nagpaisip. Sabi niya po kasi, sige, tanungin mo, i-chat mo, i-message mo ganyan. Eh di, hindi ko na lang po i-message. Kasi feeling mo ayoko na po confident maaway. ka naman, na parang kayo naman talaga. Opo. O, so ngayon kayo pa ba o hiwalay Opo. na kayo? Hiwalay na po kami, pero ang sakit pa rin hanggang ngayon. Yes, sobrang sakit niyan kasi pinaasa ka eh. Tapos tinuring kang prinsesa. Tapos yun pala, isa ka lang sa mga prinsesa niya. Kala mo ikaw na yung Opo, Disney pero princess. Ano pa rin, nag-effort, grabe yung effort niya until now, pero blinak ko na po. Oh. Kasi gusto ko ma-okay sila. Ayoko po ako ang dahilan para masira tayong pamilya niya ulit. Okay, yes, I understand. So ngayon naman, ate girl, dahil nga ganyan na nga yung sitwasyon mo, anong gusto mo itanong sa akin? Kung dapat babalikan o hindi, ganon? po. O ano? Opo. So Opo, ano ba? parang- Sinusuyo ka ba niya makipagbalikan? Ganon? Opo, grabe. Sinusuyo ka Grabe niya? po yung ano niya. Pero need ko na, ako na mismo yung lumalayo. Yes. Kasi ayoko ng gulo. Yes, I think you know Alam the ko po na answer hindi naman. Oo, alam mo naman talaga Opo. yung alam kong alam mo kung ano ang dapat mong gawin kasi gugulo ang buhay mo kung pilit mong ipipilit yang isang bagay na masaya ka nga pero marami kang natatapakan na tao, 'di ba? Ito lang kasi ang prinsipyo ko diyan, Ate Ana, no, at saka sa lahat ng nakikinig sa atin. Kapag mahal ka talaga ng isang tao, hindi niya matitake na magsinungaling sa'yo, lalo na ng isang bagay na napaka-importante na dapat sinabi niya from the very start. Yung tipo pa lang na nagsinungaling siya na sila pa ng asawa niya habang nagiging kayo, alam mo yun yung sinasabi ko kanina na hindi para sa akin totoong pagmamahal yun eh. Para sa akin selfishness yun. Kasi kung talagang mahal mo yung tao, hindi mo lulukohin ng ganun. Diba? Magkaroon ka man ng pagkakamali pero hindi ka magkakamali ng 1 taon. Gets mo ba?
Oo, alam naman natin na ang mga tao, lalong-lalo ng mga kalalakihan, may mga kahinaan naman yan. Lalaki, babae, may kahinaan, may kasalanan, nagkakamali tayo, yes. May weaknesses tayo, yes. Pero yung itatago mo yung isang bagay na napaka-importante sa isang tao for 1 year, para lang paikutin siya doon sa mundo mo, I don't think it's love. For me, it's selfishness. And I don't think that you need to stay in that relationship nang iniisip niya lang ay ang sarili niya, pero hindi niya iniisip na dapat mong malaman ang katotohanan. Eh, di ba ang sakit? Ang sakit malaman ngayon na hindi pala ikaw ang only one. Ikaw pala ay side lang. Side one. Side one ka lang pala. Hindi ka pala only one. Galorn. Oo nga po. Parang ang sakit. Hindi ko naman deserve. Wala po akong ginawang masama. Pero bakit ganun? Yes. Ang dami ko pong tanong. Yes. Ang dami kong tanong sa kanya. Bakit ganun? Pero isa lang yung sagot niya. Kasi pag sinabi ko sa'yo, alam ko iiwan mo ko. Yes, 'di ba? Eh, anong gusto niyang gawin? Mag-party-party ka? Siyempre, kung ikaw na babae, tapos nalaman mo na yung naliligaw sa'yo, yung jowa mo, meron palang pamilya, ano nga i-expect mo? Siyempre, masasaktan ka, hihiwalayan mo yan. Ano nga naman magpa-party ka pa? 'Di ba? Ang point ko dito, alam mo ate, kaya ako nasasabing parang hindi ako naniniwala sa pagmamahal na sinasabi niya, kahit pa feeling Disney princess ka sa kanya. Kasi nagsisinungaling siya sa'yo eh. 'Di ba? Matitake mo bang magsinungaling ng isang taon sa isang tao kung talagang mahal mo talaga siya? Pinagsinungalingan mo na may pamilya pala, di ba syempre ang tingin sa'yo na ibang tao, hey kabit, hindi mo naman ginusto maging kabit, 'di ba? Kung ikaw mahal ka ng isang tao, mahal ka talaga ng lalaki na yan, bakit kanya ilalagay sa isang sitwasyon na parang iinitan ka, pakukuluan ka, 'di ba? Marami kasing mga sitwasyon na ganito ng mga babae na nabibiktima na akala nila sila lang talaga, yun pala side bit na sila, tapos tatawagin sila ng ibang tao na nangihimasok ng relasyon, nagiging kabit, pero sa totoo lang hindi naman nila ginusto yun. Kung mahal ka talaga ng isang lalaki, bakit kanya ilalagay sa sitwasyon na ganun? 'Di ba? Isipin mo, naintindihan mo ba? So, I think you really know the answer. And yung sinisimulan mo ngayon na pag-move on, alam ko masakit kasi mahal mo yung tao. And somehow, siguro sabihin na natin, gusto ka rin talaga ng tao na yon, pinaramdam niya rin talaga sa'yo na special ka. Pero I know you know the answer, that you need to stop it and you need to move forward. Unless that person is willing to really sacrifice for you, then masasabi mo na mahal ka. Pero hanggat napakagulo pa ng desisyon niya sa buhay at hindi siya marunong manindigan, stop it. Kasi ilalagay mo lang ang sarili mo sa isang sitwasyon na ikalulubog mo. Kahit napakakulit niya. Yes! Kahit ayaw niya tumigil. Yes naman, ate girl. Kahit napakakulit niya, kahit araw-araw ka pa niyang sabihan ng I love you, kahit araw-araw ka pa niyang bigyan ng flowers, pero hindi niya magawang manindigan at pumili sa inyong dalawa, no, it's a no. Kasi alam mo ate, madali lang magsuyo eh. Madali lang magbigay ng flowers, madali lang maghatid sundo. Pero malalaman mo talaga na mahal ka ng isang tao kapag kaya kanyang panindigan at kaya kanyang ipaglaban. Naintindihan? Opo. Okay. Buti naman nagkakaintindihan tayo. Madali lang makipagsuyo, di ba? Madali lang sabihin na I love you. Madali lang sabihin na ikaw talaga ang mahal ko. Madaling gawin yun eh. Pero yung magdesisyon siya para sa'yo, doon mo malalaman na mahal ka talaga. Pero ang tanong nga ate, hindi nga nagdedesisyon hanggang ngayon. Hindi niya nga maiwan yung pamilya niya. So paano mo masasabi? How can you justify that he loves you? And therefore, if he cannot justify or you cannot justify na mahal ka ng isang tao, ba't ka mananatili sa relasyon na yan? Pahihirapan mo na yung sarili mo eh. Ma-fall ka sa kanya ng ma-fall hanggang sa mahirapan ka ng mahirapan. Eh kung nagsimula ka na mag-move on ngayon, di sana nakapag-move forward ka pa. O di ba? Diba? So, tanggalin natin yung illusion. Minsan kasi tayo mga babae, alam mo naman tayo, diba? Naiintindihan ko kayo eh, kasi ako ganyan din. So, yung parang, pag sinusuyo, feeling natin, mahal na talaga tayo, kapag lagi tayong tinitext, kapag pinupuntahan tayo, love na love tayo, let us remove those illusions. Hanggat hindi na ninindigan ng tao para sa atin, hindi tayo mahal. Okay? Huwag natin ilagay yung sarili natin sa isang kawali na paiinitan tayo at pakukuluan kasi tayo lang din naman ang mahihirapan. Okay? Parang nawala ng energy si ate. Okay po, parang naiyak na siya.
Oo. Isang buwan na naiiyak. Yes. Kailangan ko siya sabihin sa'yo ng straight and real talk, ate. Ayoko nang pabulaklakin. Gusto kong sabihin sa'yo yan. 'Di ba? Kasi baka isipin mo, kailangan ko pang i-feed yung illusion mo. No, it's an illusion. Kasi kung mahal ka talaga ng tao, dapat matagal na yung nanindigan. Dapat matagal na yung naging honest sa'yo. Pero kung pinaiikot-ikot ka lang niya, gusto ko lang niya makasama, pero hindi ka talaga niya mahal. Magkaiba yun, te. Okay? Yes. Okay. So, maraming salamat sa iyo, Ate Ana. Te. Thank you. Alright. Maraming salamat. Nakakaloka. Yan, 'di ba? Sabi ko sa inyo, matuto kayong ihiwalay ang illusion sa reality. Because yung illusion, magsasabi sa iyo yan na mahal ka niyan kasi hinahatid sundo ka. Mahal ka niyan kasi lagi kang chinachat. Mahal ka niyan kasi binibigyan ka ng flowers. Mahal ka niyan kasi lagi nag-I love you sa iyo kasi nakakakilig. Yan yung illusion. Pero ang realidad, may pamilya yung tao, te. 'Di ba? At yung pamilya niya hindi niya maiwan. Yung asawa niya hindi niya maiwan. May pamilya yung tao, may minamahal yung tao. O yan ang realidad. Anong pipiliin mo? Yung ilusyon o yung realidad? Ano? 'Di ba? Nakakaloka. Sermonade na naman si Ate. Nako, nakakaloka. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.